Hindi ba marumi yan? Hindi po. Ito lang namin. Gumagalaw pa. 11. Ayun pa, oh. Para sa ilang mga residente ng Barangay Tango sa Navotas City, walang lugar na madumi at masukal. Lahat kanilang susuyurin at tsatsagain makahanap lamang ng pagkaing lalaman sa kumakalam nila sikmura. Pagsikat pa lang ng araw at kahit wala pang almusal, abala na sa pagbubuhat ng mga basket na puno ng alamang ang magpinsang Joshua, 12 taong gulang, at Arman, 13 taong gulang. Sa pagdating ng mga bangkang to, sabay na dumidiskarte sina Joshua at saka si Arman. Si Arman, tutulong magbuhat ng mga bucket, babayaran siya para dito. Si Joshua naman, maghahanap ng mga naiipit na mga hipon at saka mga isda dun sa mga alamang na dinadala mula dun sa mga bangka. Ito lang namin. Gumagalaw pa. 11. Dito. Ayun pa, oh. Hanggang hapon to? Pag naubos na po yung alaman, saka na kami, masasali ng tola. Bigay-bigay po sa amin, bigay-bigay po. Ba't kayo binibigyan ng pera? Bayad sa ako. Alas 10 na pero tanging ang chichiryang nabili sa tindahan ang kanilang naging pantawid gutom. Pero bukod sa pagbubuhat ng alamang, pinupulot din ni Joshua at Arman maging ang mga isdang itinapon na sa baybaying dagat na napapaligiran ng basura at dumi ng tao. Ano yan, mga tira-tira? Tira-tira ng? Tira-tira ng tabang ka. Ano yan, tinapon na dyan? Hinihingi po ng kargador. Hindi ba marumi yan? Hindi po. Pwede na rin daw nilang ulamin ang mga makukuhang lamang dagat dito. Sasali na tayo. Hindi, anong gagawin mo pag nakaipon ka na? Para saan? Saan mo ibibenta? Saan? Magkano mo na ibibenta? Pag nakataranta ako, Pambili ng bigas. Aw, sakit! Bukod kina Joshua at Arman, maraming mga bata pa ang namumulot ng iba't ibang lamang dagat sa masukal na baybaying dagat. Matapos makaipon ng isda, umuwi muna sina Joshua at Arman sa bahay para maihanda ang mga isdang ibibenta. Ako, pasensya na po ah. Dinatnan namin sa bahay ang lola ng magpinsan na si Lola Susana Gutierrez. Matapos iwanan ng kanilang magulang, si Lola Susana na ang nag-alaga sa magpinsan mula nang sila'y mga bata pa. Nilayasan ng ama, yan. Ito naman, nilayasan ng ina. Hindi, nilayasan ng ina. Sa hirap ng buhay talaga, lalayasan na kami. Kulang sa pagkain. At po yung mga magulang ko. Anong ginagawa ng mama mo? Inaalagaan ka? Opo. Napakain ko sa pinakatapos. Pero maliban kina Joshua at Arman, iniwan na rin sa pangangalaga ni Lola Susana ang 8 pa niyang apo. So ilan po yung apo? 5 po ang inaalagaan yung apo? Marami po yan. Ah, mas marami pa rito. Ilan po lahat-lahat? Ilan Yung kayo? nandito, 10 yata. Dagdag pasakit kay Lola Susana ang pagkakaroon niya ng sakit na tuberculosis. Yung TB po, hindi, yung gamot hindi pwedeng huminto. Tuloy-tuloy po. Dapat tuloy-tuloy. Kasi pagka nahinto po yung gamot, ano ho yun?
Marami ko ako kaya. Sige ko nung gumano. Kaya malaking tulong raw ang pagdiskarte ng makakain ni na Joshua at Arman. Hindi ko kayo nag-aalmusal. Hindi ako kami nagsaing kagabi. Ano, katawag na lahat. So wala akong hapunan, wala ring almusal. Abang hintay pa ako namin yung anak kong babae. Pinaghiwa-hiwalay ni Lola Susana ang mga isdang ibibenta at isdang uulamin nila. Pero hindi pa makakakain ng pamilya ni na Joshua dahil kailangan pa nilang magbenta ng isda para makabili ng bigas. Paano yan? Lahat yan? Kakainin niyo na. Magkano? Pikin ko. Nay! Lahat na yung pikin ko. Lahat na yon, pinching ko. Kumita rin sila sa pagsasauli ng mga basket ng alamang. Mayroon na silang 90 pesos na pambili ng pagkain. Sa wakas, nakakain na rin sina Lola Susana at kanyang mga apo. Inulam nila ang mga isdang napulot ng magpinsan. Pagkatapos ho ng pananghalian, Wala na. Apunan, tulog na lang ho. Minsan lalo na ho ito. Pag hindi nag-almusal, 5 piso hinihingi. Wala kang maibigyan. Iiyak nga nang iiyak ang mga yan. Wala ka naman magawa. dahil ho sa gutom. Oo. Nairaos man nila ang pananghalian, wala pang kasiguruhan kung ano ang kakainin nila sa hapunan. Alam nyo ba na ika-28 ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamaraming nagugutom na mamamayan? Halos 70% ng mga Pilipino ang hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon dahil sa sobrang kahirapan, gaya na lamang nina Joshua at Arman. Ang food security, according to the Food and Agriculture Organization, means that all people at all times have access to sufficient, adequate, and safe food. Based on that definition, ang mga kabataan na namumulot ng tira-tirang isda o nagtatalampisaw sa dagat upang makakuha ng mga iba pang mga isda ay talagang mailalagay mo sa kategoryang food insecure. Nabebenta niyo po yan. Palagay ko, babagongin na lang namin to para sa bahay. Po kayang ibenta. Mabibili man to, mga 20-30, ganyan na lang. Malapit sa dump site na ito sa Navotas City, inabutan naming naghahanap ng alamang si Mang Bonifacio at ang kanyang 13 taong gulang na anak na si Jupiter. Itong alamang, pagka yung may basura kasi na iba ang amoy, lumalayo mismo tong alamang na hinuhuli namin. Naiipon kasi doon yung maruming guwan. Amoy ng tubig at saka basura. Ay, basura. Basura, marami. Marumi at kulay putik na ang tubig dagat. Hindi na rin makita ang ilalim nito. Habang nanlalambat ng alamang si Mang Bonifacio, ang anak naman niyang si Jupiter ang naglilibas ng tubig na pumapasok sa loob ng kanilang bangka.
Maraming duming nakahalo sa alamang, kaya kailangang banlawan muna ang mga ito. Karaniwan daw ay 70 hanggang 120 pesos ang kita ni Mang Bonifacio sa isang araw ng pag-aalamang. Pero ngayong araw na ito, Mabebenta niyo po yan. Palagay ko, babagongin na lang namin to para sa bahay. Po kayang ibenta. Mabibili man to, mga 20-30, ganyan na lang. 5 oras nang nasa laot si Mang Bonifacio at Jupiter, pero kokonti pa rin ang alamang nilang nakukuha. Palagay ko, babalik na tayo, walang makuha na mabubog eh. Habang nagpapahinga, pinagsaluhan na ng mag-ama ang baon nilang kanin na may asukal at kape. Sila. Ngayon ito, gigisahin namin dahil sariwa pa. Tapos yan yung Itong isa babagongin. Ito para bukas, kaya iulam namin. Ang kanyang bunsong anak, kanina pa raw hinihintay ang ama para makakain. Di pa ba kayo nagsasaing? Mabuti na lang ay nakahingi ng bigas si Mang Bonifacio mula sa kanyang tiyahin. Matapos maluto, pinagsaluhan na ni Mang Bonifacio at ng kanyang 5 anak ang nakuha niyang alamang. Kakaroon kami ng sobrang kagipitan. Dahil gawa nga nung hindi ako makapaghanap buhay ng maayos. Umpisa pa nung hindi pa namamatay yung misis ko, nagkakasakit na akong permi, mga 3 taon mula ngayon. Ang hirap. Medyo nung tumanda ng ganito, tapos may mga anak na ganito, iba. Sabi ko, hayaan nyo lang. Baka sakali. Hindi pa naman ako kaya ko pa maglakad eh. Gaya ng pamilya ni Joshua, tila isang hamon ang paghahanap ng pagkain para sa mga susunod na araw. Wala din sa ating konstitusyon na tumitingin, recognizes ang karapatan sa pagkain ng bawat Pilipino. Dahil dito, walang national food policy na gagabay para tugunan ang kagutuman sa Pilipinas. Kung kaya kinakailangan natin na magkaroon ng isang national food framework kung papaano natin isa sa katuparan ang food security o seguridad sa pagkain sa buong bansa. Bilyon-bilyong piso ang sinasabing napupunta sa katiwalian, ninanakaw ng mga mapanamantala. Pero para sa mga Pilipino tulad ni Joshua at Mang Bonifacio, sa kabila ng kanilang diskarte, hindi pa rin masisigurong may makakain sila sa araw-araw. 28.2 kilos si Arman sa age of 14. Tapos si Joshua ganun din, 23 kilos lang. Malnourished, definitely. Dinala namin sa health center ng Barangay Tangos ang magpinsang Joshua at Arman.
Lumalabas sa pagsusuri na nakararanas ng mild malnutrition ang dalawang bata. 28.2 kilos si Arman sa age of 14. Dapat nito double the weight na to. Tapos si Joshua ganun din, 23 kilos lang. Ibig sabihin malnourished. Malnourished, definitely. First degree. Kinabukasan, araw ng Lunes, inabutan naming naghahanda para sa pagpasok sa eskwela ang magpinsang Arman at Joshua. Wala ba? Wala pang gamit. Ngayon pa lang bibili. Dahil walang pera, tig-isang notebook lang ang nabili ng magpinsan. Isang linggo na mula nang magsimula ang pasukan para sa elementarya, pero ngayon palang papasok ang magpinsan. Diyan ang mga dato at Nakapasok sa grade 5 class si Arman. Samantalang si Joshua, babalik bukas. Ngayon lang kasi niya nalaman na pang-umaga ang kanyang klase. Ang mga niyan, hindi mag-aaral. Bakit hindi mag-aaral? Walang baon, hindi kumakain ng panangalian, hindi nag-aalmusal. Kung nakako kayong magbabaon, ayan lang naman ang eskwelahan. Ibugutom naman na niya kami, nanay. Ang gutom, dala-dala hanggang sa paaralan. Kaya si Joshua sabak ulit sa pagdiskarte upang makahanap ng pagkain para sa kanilang pamilya. Gusto mo nang tumigil sa pag-aaral? Ayaw mo. Bakit? Para pumakay po na pera, pambili ng gamit. Magkita lang siya ng pera para po makakapambili ng bigas. Pag tumigil ka sa pagtatrabaho, anong mangyayari? Magpuputong. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jigo Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.